Sa likod ko, naalala ko to, umiyak-iyak. Parang nangiyak-iyak na siya kasi nga nagde-live din siya doon sa mga, siguro mga sa mga paninda niya, mga nagde-live siya doon. Tapos, siguro yung, ang sabi niya kasi katwiran kasi hindi daw siya marunong talaga magtagalog kasi nga talagang Bisaya siya. Ayan, Bisaya kasi siya, kaya hindi talaga siya fluent magtagalog talagang, yung Tagalog niya talaga, syempre, parang Bisaya talaga pakinggan. Diyos ko naman, mga kasesi talaga. mga kamari dyan. Diyos ko, my godness. Wala na talaga kayo magawa sa buhay, no? Puro na lang kayong pangbabash, puro na lang kayo talagang mga puna. Wala na tayong magagawa sa buhay talaga. Muna kayo ng mga tao na mga gumagawa naman ng mabuti sa kapwa. Huwag kayong ganyan. Oh my godness. Pati ba yung mga salita pang anuhin nyo? Alam mo ako dyan, danas ako sa mga ganyan. Unang dating ko sa Maynila kasi, talagang syempre, pag Bisaya tayo, talagang hirap tayong magtagalog talaga ng continuous talaga magsalita ng Tagalog tuloy-tuloy kasi talaga yung salita natin Bisaya talaga. Siyempre yung pronunciation natin talagang sobrang Bisaya kasi nga doon tayo lumaki, doon tayo natutong magsalita ng Bisaya. So talagang pagpunta natin sa Tagalog, talagang mag-a-adjust tayo dyan, di ba? Talagang mahirap tayo magbigkas. Yung pronunciation natin iba pa rin talaga. Talagang mahalata pa tayo na Bisaya. Danas kayo dati, bawat bigkas ko, ano sila, talagang comment ganyan, ang Bisaya, ganyan talaga sila, di ba? Ang pangit talaga sa mga Tagalog, yung mga pure talaga. Pangit talaga ng mga ugali ng mga ganyan, magbabash sila, di ba? Isipin mo naman, nagtatrabaho yung isa, o magawa ng way para kikita, isipin mo, para makakatulong sa pamilya. Sana yung ginagawa niya, tapos binabash man lang talaga. Diyos ko po, yun lang ang ano nyo, Bisaya lang yung na ano nyo, hindi naman kayo sinasaktan ng tao para makapagsalita kayo ng di maganda. Sa inyo kaya yung gawin yan, guys? Ano kaya mangyayari sa inyo? Wala na talaga kayo magawa sa buhay namin, yung hanas siya buhay, diba? Diyos ko, pati pa yung salita mong Bisaya, pagpakikialaman mo pa din. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Diba, ano, yung sarili nyo, tingnan nyo nga kung mga perfecto ba kayo. Tingnan nyo nga sarili nyo, manalamin kayo ng mabuti. Kung wala pa kayong mga komento na dapat ikomento ng tao sa inyo. For sure, meron. Kung ano yung mga ginagawa nyo sa kapwa, ganyan. Manalamin kayo. Nakikita nyo yung mga sarili nyo yung ganyan. Dapat pala kayo pala yung dapat komentuhan ng ganyan. Sipin mo naman, diba? Pati yung salita ng mga tao, pati yung pagbigkas ng Bisaya, kailangan pang bigyan ng mali siya. Pati ba yung mga ganun? Diyos ko po, lolo. Diyos ko po, mare. Manahimik na kayo sa buhay nyo. Itama nyo na kasi malapit na tayo mag-end of the world. Kailangan magbago-bago na ng mga attitude. Yan. Paano ka magiging famous niya? Pero kung puro sarili nyo is puro mga negative, kailangan magiging positive tayo sa lahat ng bagay. Kasi nga, dito, sa larangan ni Facebook, kailangan magiging positive tayo dito. Walang tayong ditong laglagan. Kasi tulungan tayo dito. Walang umaangat dito na nag-iisa lang. Diba? Paano kung puro bash yung alam nyo sa buhay? Ano mangyayari sa buhay natin? Ganyan. Ganyan talaga mga Pinoy kadalasan, mga ganyan. Andun yung wala nang magawa sa buhay kung yung pagbabash, makita ng kunting bagay lang, bash agad, komento ka agad, ang dami ng mga hanash, ganito, ganyan, Diyos ko po, wala nang magagawa sa buhay. Kaya parang nai-stress talaga ako, lalo na nakita ko yung syempre katulad ko rin siya, nagbablog kasi siya. And then, syempre yung salita nga niya, nasasaktan siya kasi yung mga komento ng mga tao, kasi pinagre-report daw yung live niya. Diba, isipin niyo pa nire-report? Alam nyo, kayo, kung mag-report kayo, tingin nyo naman magiging successful yung pag-report nyo. Hanggat wala kayo napapatunayan, hindi napapatunayan ni Meta na may mali siya, hindi yan marireport, guys. Danas ko rin yan. May nag-report sa akin sa YouTube dati. Hindi naman sila nag-successful kasi bago ka mag-report niyan, kailangan napapatunayan mo muna yan kung talagang may mali talaga siyang nagawa, kung may violation siya. Report lang kayo ng report sa Facebook. Wala naman kayo napapatunayan na may violation siyang ginawa. May violation ba yun? Para magsalita lang ng Bisaya? Paano na yun? Papansin lang kayo, as in, wala na kayong ginawa sa buhay niyo. Yun na talaga masasabi ko sa mga passion na yan. Report ng report. Bakit kayo nag-report?
Eh, Bisaya lang yung tao, nag-report na kayo. Oh my goodness. Ay, nako, para ako na-stress na ako. Sabi ko, ano ba nangyari sa mundo, di ba? Nangyari na nga sa mundo, baliktad na nga yung pagkataon namin, tapos babaliktarin nyo pa kami, babash nyo pa kami. Dapat tulungan nyo na lang kami. Ganun lang yun. Ay, Diyos mayo. Ayan. Mga ano ko lang sa inyo, guys. Manahimik na kayo sa buhay nyo. Ang gagawin nyo, magiging inspired na lang kayong gumawa ng mga content ninyo. Gumawa kayo ng reels na at gumawa kayo ng mga quality na mga content ninyo para kayo bigla na lang kayo magiging famous. Yun ang gagawin nyo. Hindi yung pangbabash ang ginagawa, pangmamarites ang gagawin nyo. Hindi naman tama yan, guys. Kaya, kasi kung ano yung ginagawa nyo sa kapwa nyo, babalik at babalik sa'yo, maniniwala talaga ako sa mga ganyan. Kaya talaga magtataka na lang siguro ako na hindi kayo magiging successful din. Kasi, puro mga negative ang mga ginagawa nyo sa buhay nyo. Puro pagbabash nyo yung alam. Kunting kita lang ng mali ng tao, bash na agad. Aba? Naku po, my goodness. Masakit ang ulo ko. Kailangan ko talaga siguro ng paracetamol. Ano ba? Ano bang gamot sa mga sakit sa ulo? My goodness. Bioflu. Kailangan ko ngayon, guys. Okay, mainom muna ako ng Bioflu. Kana-assist ako sa inyo. Bye!